to. Hindi siguro, last part na po ito. At matatapos ito. Kung hindi ko matatapos, papaiksiin ko para matapos ng tamang oras. Review lang po tayo, no? Nakakatuwa na narinig ko kay Sister Jane na nung nag-aaral siya ay mayroon silang subject na religion. No? Ano yun? Catholic school, Christian school? Catholic school, may religion. Pinag-aralan niya yung nabasa nila, napag-aralan niya, natandaan niya pa na pinag-aralan nila minsan ang buhay ni Cornelius. At natutuwa siya sa panahong na nandito siya at napag-aralan natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo ko ng 5 Sundays o 2.5 buwan. Maunawaan yung mahalagang katotohanan na nais ng Diyos na matutunan natin dito sa pagbabago ng kalooban ni Cornelius. Yan yung first point. Sino yung ginamit ng Diyos sa pagbabahagi para pumunta sa bahay sa lugar at sa tahanan ni Cornelius. Yung pangalawa, nakakatuwa pagdating ng mga taong inutusan ng Diyos doon ay merong mga taong kagaya ni Brother Noel at Sister Rona. Natandaan ko, tama po ba ako? Hanggang ngayon, hindi ko kilala mga estudyante ko. At least sana hindi ko makalimutan next Sunday yung pangalan nyo. Na handang makarinig ng salita ng Diyos. Nakakatawa. Ito po yung katotohanan sa ating mga nagbabahagi. Ang lesson namin ngayon, tapos na kami nung how to plant a church, how to share your faith, how to witness. Nakakatuwang malaman po na sa ating pagbabahagi, laging merong inihahanda ang Diyos na makatatag po tayo na sabik makinig ng salita ng Diyos. Yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan, na ang paghayo natin at pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi mawawalang kabuluhan. Sa halip, pagpapalain ng Diyos. Dahil dadalahin niya tayo sa mga taong handang makinig at buksan ang kanilang puso sa salita ng Diyos o sa Ebanghelyo, sa mabuting balita ng kaligtasan. So nagbahagi na rito, yung message ng gospel, nagbahagi na si Peter dito, nag-preach na siya si Peter dito kay Cornelius sa kanyang sambahayan, sa mga kaibigan at kamag-anak na inimbitahan niya para makinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito yung natutunan natin, binigyan din dito na totoo si Kristo. Totoong si Kristo ay isinugo ng Diyos bilang Mesyas. Totoong si Kristo ay nagministeryo, nangaral, nagpagaling, maraming ginawa, nakasulat dyan, sa pag-aaral natin. Nagpagaling ng may sakit, nagpalanayas ng masamang espiritu, gumawa ng maraming himala, gumawa ng maraming kabutihan sa mga taong nakinig sa Kanya. Siya ay namatay at siya ay muling nabuhay. At ang patotoo, para siya ay pakinggan, na bakit siya ay masasabing kapanipaniwala, reliable witness. Hindi kagaya ng mga witnesses ngayon sa impeachment. Reliable witness ay kumain siya at uminom kasama ng Panginoong Hesus matapos siyang mabuhay na muli. Of course, sabi ko nga, una, tiyak natin sa ating puso na naranasan natin ang kaligtasan para masabi natin tayo ay credible witness. At mahalaga din, pangalawa, makita sa atin ng pamumuhay ang isang buhay na binago ng Diyos. Hindi perpekto, pero patuloy na binabago. Amen? Hindi tayo perpekto. Sabi ko nga, pagbalik ng Panginoon Jesus, yung perfection. Pero makita natin, patuloy na binabago ng Panginoong Jesus ang ating buhay. And that is what make us credible witnesses ng Panginoong Jesus as we share the gospel. Yan. At inutusan sila ng Panginoong Jesus na magbahagi, magpatotoo. At kaya ang pinaniniwalaan natin ngayon ay ang mga patotoo ng mga apostol. Hindi kagaya nila, nakasama nila ang Diyos ng personal. Tayo hindi natin nakasama. Ang meron tayo ay ang Biblia. Kaya ang pundasyon natin, ang ating pananampalataya ay ang
mga itinuturo ng mga apostol dahil sila ang nakasama ng Panginoong Hesus. Apostolic Gospel. At dadating ang panahon, ang Panginoong Hesus ay babalik hindi bilang isang maamong tupa na ihahandog, kundi isang matuwid na tagahatol. Lahat tayo ay hahatulan, buhay at patay, namatay na, matuwid at makasalanan. Walang makaliligtas sa paghatol ng Panginoon. As you observe, karirinig ko lang ng balita kagabi, sinampahan na naman ng kaso si BP Sara sa korte ng kriminal. Para siguro natatakot sila na malabo yung impeachment. Para siguraduhin mawawala si Vice President Sara, kakasuhan ng kriminal. Hindi ako pro o hindi ako anti. Pero pag pinakinggan mo sila, sabi na, they're just seeking justice. Although I question their motives sa mga pinagagawa nila. Anyway, maraming ganitong bagay at madalas nga, ako personally, kung tatanungin nyo anong mangyayari sa flood control, scandal, walang mangyayari dyan sa bandang uli. Kasi maging si Bonoan na sekretary ng DPWH ay gustong isalba at gawing state witness. Dapat isa sa mastermind yan kasi nakakalungkot. Pero darating ang panahon, hahatulan ng Diyos ang lahat at walang makakaligtas. Dahil bubuksan ang aklat ng buhay. Malalaman kung sino doon ang totoong tumanggap at wala kung sino yung wala ang pangalan na itatapon sa lawaan ng apoy na pangalawang kamatayan at walang hanggang kamatayan. At bubuksan din yung aklat ng mga gawa upang hatulan yung gawa ng mga mananampalataya kung ito ba ay dapat parangalan o hindi. Kung ito ba ay ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa sariling kaluwalhatian. Hahatulan tayo ng Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit seryoso ang mga apostol sa pagbabahagi, sa pagmimisyon. Kasi alam nila, hahatulan sila ng Diyos ayon sa pagkatawag sa kanila bilang apostol. At ang mga apostol po ay tinawag para humayo sa buong mundo, sa iba't ibang dako sa buong mundo para ibahagi ang ebanghelyo. At ganun din naman, wala na mga apostol, nasa atin na po, nagpapatuloy ang tagubili ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Kung hindi tayo magbabahagi ng ebanghelyo, mananagot tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung isa sa itatanong ng Panginoong Hesus sa atin ay ilan ang nabahagian mo ng ebanghelyo bilang tumanggap nito. Tanungin mo nga katabi mo, ilan ang nabahagian mo na ng ebanghelyo bilang tumanggap nito. Sagutin niyo po. Sige, sagutin niyo. Ilan? Kung kaya niyong bilangin. And that's the very reason why we continue to exist. Patuloy na magbahagi ng ebanghelyo. Kung hindi nun, ay wag na tayo, magkanya-kanya lang tayo. Magtayo na lang tayo ng homeowners association o anumang club. Tayo ay tinatag ng Panginoong Hesus bilang isang iglesia para patuloy na maging asin at ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao, sa pamamagitan ng ating labi, sa pamamagitan ng ating lips, at sa pamamagitan ng ating life. Sa pamamagitan ng ating gawa at sa pamamagitan ng ating gawa. Amen? Sa pamamagitan ng ating words at sa pamamagitan ng ating good works. Nananagot tayo. Ang ating pundasyon din ay base sa mga inuhula ng mga propeta. The Christian faith is also built upon the foundation of the prophets and the testimony given by them. Hindi ko alam, mayroon dito na sinulat ako. Dito sa pangalawa. Parang may dinagdag ako . Yan yung sabi ng mga propeta sa lumang tipan. Nagsasabi yung mga propeta noon pa man na sino mang manampalataya kanino? Sa Mesyas, sa Panginoong Jesus,
ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Ano? Ayan yung kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kung ipapahayag ng ating labi na siya ang Panginoon at mananampalataya tayo sa ating puso na siya ay totoong muling binuhay, tayo rin bagamat mamamatay ay muling bubuhay sa kanyang muling pagbabalik. Yan po yung mga samples, no? Ilan lang sa samples ng Old Testament. Meron sa Ezekiel pa, isa lang yan. Sa Isaiah, pinakapopular, no? After a life of suffering, Jesus, will again have joy. He will know that He did not suffer in vain. My devoted servant, referring to Jesus, whom I am pleased, will bear the punishment of many, and for His sake, I will forgive them. No? Maging nung unang panahon, ipinangako na ang pagpapatawad sa kasalanan, sa lahat ng kasalanan, ng sa lahat ng mananampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. No? At dyan, sa Ezekiel pala, nandiyan din, I will sprinkle clean water on you and make you clean from all your idols and everything else that has called you. Lilinisin. I will give you a new heart and a new mind, and I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. Another example ng Old Testament prophecy tungkol sa pagpapatawad ng Panginoon, ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Forgiveness, at kapag naranasan mo yung pagpapatawad, panalong-panalo ka. Yan ang nilalatag niyan yung pundasyon ng lahat ng maraming pagpapala. Hindi ko alam kung natandaan nyo yung maraming pagpapala. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan, kasama noon, hindi ka na hahatulan pa, nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ano pa? Tagapagmana ka na ng kaharian ng Diyos. Memorize pa nila dito yung 10. Ano pa? Ikaw ay anak na ng Diyos. Ano pa? Ikaw ay lingkod na ng Diyos. Napakarami, 10 lang yung nakalista sa pinag-aaralan natin, pero napakaraming pagpapala. At ang pinakamababang pagpapala sa lahat, alam nyo ba? Alam nyo ba kung ano yung napag-aralan namin nung Friday? Pinakamababa, pinakalis na blessing na nakaugnay sa pagpapatawad ng Diyos ay ano? Yung ikaw ay yumaman. Pinakamababang pagpapala yan. Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano ang unang gustong matanggap na pagpapala ay yumaman. Pinakamababa yan. Dahil higit sa kayamanan sa lupa ang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Gano'ng karami ang ginto mo? Tingnan mo nga kung nakasuot ng ginto yan, kung fake ba yan. Sabi sa Bible, yung lalakaran mo doon sa kaharian ng Diyos sa langit, lantay ng ginto. Lantay, no? Yung kilatis niya, 24K. Pero, nakakatuwa rin namang maging mayaman. Amen? Bakit nakakatuwang maging mayaman sa mundo? Para magkaroon ka ng maraming pagkakataon na tumulong sa ibang tao para sa ikalaluwalhati ng Diyos. Amen? Oo, yan. Ang tanong, ito yung malaking tanong, nanampalataya ba? Kasi sabi, sino mang manampalataya sa kanyang pangalan ay patatawarin. Parang yun yung pinaka-end ng message ni Peter. Ang tanong, nanampalataya po ba si Cornelius at yung iba pang nakapakinig? Ito yung pangalawang tanong. Mahilig ako sa pangalawang tanong. Mababasa nyo ba sa text, doon sa mismong conversation, pag-uusap, ni Peter at ni Cornelius, na si Cornelius ay nanampalataya? Mababasa nyo ba sa text? Kung nabasa na yan natin before Binasa ko na yan ng Tagalog Ang tanong ko, kung nag-a-advance study ba kayo, may mababasa ba kayong nakasulat doon? At si Cornelius ay nanampalataya. Ano, Sister Jane? Google Map? Google Map.
Ayun, meron ka bang mababasa sa text na sinasabi? Kasi may mga text before sa tao at siya ay sumampalataya. Maliwanag, pero dyan ba? Meron ba kayong mababasang maliwanag dyan? At si Cornelius ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. May nabasa ho ba kayo? Nagbabasa nga ba kayo? Sana nag-a-advance study kayo no? Para mas na-appreciate nyo yung preaching. Meron, wala? Wala. Pero isang bagay ang tiyak base sa kwento. Si Cornelius at ang lahat ng nakapakinig ay nanampalataya. At yun ang pag-aaralan natin. Ano ang pruweba na si Cornelius at lahat ng nakapakinig nakasama niya doon sa bahay, sa lugar na kanilang pinagtitipunan ay nanampalataya. Yun ang ating pag-aaralan. The manifestation of salvation through the gospel of Christ. Ano yung tanda, no? Paano ba nilagay ko rito ng Tagalog? Pagpapakita o pagpapahayag na si Cornelius at yung mga nakapakinig ay totoong nanampalataya. Lagi niyong maririnig, lagi kong tinatanong, bakit ka naririto? Totoo mo na bang tinanggap ang Panginoon? Totoo bang naririto ka dahil gusto mong sambahin ang Panginoon na iyong tagapagligtas? Ano ang pagpapakita o pagpapahayag na sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesus? Nihiling ko po kayo na basahin nyo ito ng malakas ng sabay-sabay. Basa. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita na aming pag-aaralan at pagbubulayan sa umagang ito. Tulungan mo kami na maibigay ang buo naming pagkatao sa pagkatuto mula sa iyong salita at makita namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang mga mahalagang katotohanan. Pwedeng yung mga katotohanan ito ay masasabi ko. At pwedeng ang mga katotohanan ito ay hindi ko masasabi, pero masasabi ng iyong banal na Espiritu sa puso ng bawat isang makakarinig ng iyong salita. Alam ko na alam mo ang kalagayan ng aming puso at ang aming pangangailangang spiritual higit sa lahat. Mangusap ka pang lubos sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritong nananahan sa aming puso, gaya ng iyong pinangako. Nabibigyan mo, Panginoon, ng bagong puso ang sino mang mananampalataya sa iyo. Ayon sa iyong inuhula sa pamamagitan ng propetang Ezekiel. Bibigyan mo ng isang pusong malambot, pusong masunurin sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na maging lubos na pagpapala sa bawat isa sa amin at magbibigay ng lubos na kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan ng Diyos, ang aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po ang iyong tagapagsalita, pagpalain mo po ang lahat ng makikinig, makakarinig ng iyong salita sa umagang ito, upang mapagpala namin ang iyong dakilang pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tingnan natin, Sabi dito, while Peter was speaking, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. This was the report of Peter nung bumalik na siya sa Jerusalem at kinausap niya yung mga marahil iba pang apostol na nandoon at mga church leaders. Ito yung report niya. Well, I began telling them the good news. But just as I was getting started, nagsisimula pa lamang ako, hindi pa ako nagtatagal sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, the Holy Spirit fell on them.
just as He fell on us at the beginning. Yung at the beginning, referring doon sa Pentecost. Bumaba sa kanila ang banal na Espiritu gaya ng nangyari sa atin nung una. Hindi ko alam kung ilang minuto pa lang nagsasalita si Pedro. Pero base sa binasa natin, anong verse siya nagsimula? Anong verse siya nagsimula nung mga nauna pa, nung kanyang sermon? Verse? Nakalimutan nyo na? 34. 34. 44 to. Ilang verses pa lang? 10 verses. Kung babasahin mo yung 10 verses, ilang minuto pa lang kaya? Ilang minuto matatapos yung 10 verses? Yung normal na pagbabasa. Baka 1 minuto nga lang, di ba? 2 minuto. Kung hirap kang magbasa, baka 3 minuto. 3 minuto pa lang siyang nagsisermon, siguro, pinakamatagal na yon. Agad nang bumaba ang banal na Espiritu sa lahat. Sabi nga, no? All. Lahat ng nakikinig doon sa mensahe ni Pedro. Bumaba na kaagad. Grabe, hindi pa nagtatagal. Lesson kaagad tayo, no? The effectiveness and success of our witnessing does not depend on how long and detailed we share the gospel of Christ, but on how the Holy Spirit works in the heart of our hearers. Amen? Pag ako ang nag-evangelize, napaka-detalyado ko at ang tagal. Minsan 30 minutes, minsan 1 oras pa. But it does not guarantee na yung nakikinig ay naintindihan niya yon at tutugon siya ng positibo. Si Nadet pag nag-share, yan, pinangako ko sa Nadet. Si Nadet pag nag-share, babasahin niya lang ho yung polyeto. May polyeto kaming dala lagi. No? Yung evangelism tracts. Babasahin niya yon, walang masyadong paliwanag. Tapos na. But based on our experience before, mas maraming tumugon kay Nadet, tumanggap sa Panginoon, kaysa doon sa aking nabahagian. Lalo na kung individual, personal. No? Kaya nga ang napakahalaga rito, kapag nag-witness tayo, nananalangin tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. At hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, hindi pa ako kasing galing mo, kaya ayoko pa mag-share. No? Hindi ito nakadepende. Nakadepende ito sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi ko nga nung una, wala namang binanggit si Peter tungkol sa kung ano ang pinagmulan ni Jesus, yung pre-existence. No? Wala siyang binanggit ng ganon. Yung kanyang paglaki, wala. Wala siyang binanggit tungkol sa kung gaano kahalaga yung kamatayan ng Panginoong Jesus. Pero, ito pa lang, mismong yung gospel pa nga lang, kasi yung una, introduction pa lang, yung brad, kasama pa doon. Alam kong hindi nagtatangi ang Diyos, yung palang introduction. Pero yung mismong gospel, ilang verses lang, parang 3 verses lang yun eh. Si Kristo, di ba? Kinakanta natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babay. Yun pa lang ang kinikwento niya, nasasabi niya, agad nang bumaba ang banal na Espiritu sa mga kanyang taga-pakinig. Agad nang binuksan ng banal na Espiritu yung isipan at puso ng mga taong nakikinig kay Pedro upang sila ay sumampalataya. At isa yan sa pagpapakita o pagpapakilala na sila ay sumampalataya. Bagamat hindi direktang sinabi sa teksto. Yung pagbaba ng banal na Espiritu. Dahil tayo naniniwala base sa gospel, sa apostolic gospel, na ang pananahan ng banal na Espiritu ay mangyayari lamang sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Bagamat hindi nabanggit at maiksi pa lang napapakinggan, nung mga taong yun, kumilos na kaagad ang banal na Espiritu at ang mga taong nakikinig ay nanampalataya. At yun ang ipinapakita ng pagbaba ng banal na Espiritu sa kanila. Nakakatuwa, no?
Base nga doon sa napag-aralan namin, pagkatapos tumanggap sa Panginoon turuan ng ilang bagay, hinihimok na ang isang tao, bagong mananampalataya, na magbahagi ng ibang helyo. Siguro yung pinakasimple lang, siguro more on testimony pa lang. Pero ini-encourage na siya, hinihimok na siya na magbahagi. Ikaw, nung matapos kang tumanggap sa Panginoon, nakadama ka ba agad ng ganong pagnanasa na maibahagi ang salita ng Diyos? Kasi yan ang isa sa epekto ng makita natin, na hindi pwedeng hindi ganyan mismo. Mamaya bibigyan ko din. Bakit ganyan? Parehas na parehas yung experience nila doon sa Day of Pentecost. Pwedeng hindi ganyan mismo, pwedeng hindi makikita natin yung pagsasalita na lang ng ibang wika. Pero isang bagay ang tiyak, nananampalataya ka ay nabautismohan ka ng banal na Espiritu. At isang patunay dyan, isang patunay na nanahan sa'yo, nabautismohan ka ng banal na Espiritu, ay ang pagnanasa na ibahagi mo ang iyong naranasang kaligtasan. Amen? Makikita natin yan sa babaeng Samaritana. Makikita natin yan sa mga taong nakapakinig kay Jesus at pinagaling ng Panginoong Jesus. Ang una nilang reaksyon, ang una nilang gustong gawin, magchismis. I-chismis ang kanilang naranasang ibang helyo. Di ba? Pag may nakita ka, gusto mo kaagad, may naranasan ka, gusto mo i-chismis kaagad. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Chismokers ka rin, di ba? Oh. Normal yun sa tao. Pag may nakita tayo naranasan bago gusto natin kagad, ikwento. At kung totoong may naranasan tayong kaligtasan at pagbautismo ng banal na Espiritu sa atin, meron tayong pagnanasa na ibahagi ito sa iba. Tanongin mo kakatabi mo, meron ka ba nun? Nagkaroon ka ba nun? Anong lesson natin? Anong point natin? Anong fourth point natin? Fourth point. Anong fourth point? Manifestation. Manifestation yan. Ikaw ba, Brother Estom, ganun yung damdamin mo, no? Kasi nauna sila no? Tapos naman, siguro naisip, sino pa kaya kapamilya ko o kakilala ko ang hindi nabahagian ng salita ng Diyos? Pero yun yung talaga. Pwedeng hindi pareha sa kanila na nagsalita ka ng ibang wika, no? Pero, ang katotohanan, kapag tumanggap ka at nanampalataya, mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Tanong katabi mo, nasa iyo na ba? Tanong mo, nasa iyo na ba? Tapos sundan mo, talaga? Wala ko. So, while Peter, yun pa rin pa tayo, no? Sabi ni sa Acts 2:38, tingnan natin yung sequence, no? Sa Acts 38, nung nag-sermon si Peter, after ng Pentecost, di ba? Actually, during pang Pentecost siya, may maraming tao nakasaksi. Uy, mga lasing yata tayo, no? Kasi nagsasalita, parang kala mo wala sa sarili, no? Pero sabi nila, nagtaka sila, sinasalita nila yung ating wika. Hindi naman napunta yan sa lugar na pinuntahan natin. Bakit marunong mag-Ilocano? Bisaya yan. Parang gano'n mga sila, no? Parang gano'n yung dating, no? Bakit alam nila yung ating wika? Hindi naman sila napunta sa lugar na pinuntahan natin. Hindi naman sila na ipatapon sa ibang lugar. Dito lang sila, mga native sila ng Jerusalem. Pero nagsasalita sila ng ating wika. At sa kanilang pagsasalita, kanilang ikinikwento ang ginawa ng Diyos. Yan yan sa Acts. Tingnan natin yung flow. Tapos nag-sermon si Peter at sa pagwawakas niya ng sermon niya sa verse 38, ito sabi niya, Peter said to them, repent, and each of you be baptized sa water in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, dahil pinatawad ng iyong kasalanan, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pantunin niyo, manampalataya, bautismuhan, at tanggapin ang banal na Espiritu. Pero sa kaso nito, hindi pa sila nababautismuhan sa tubig, nabautismuhan na sila ng banal na Espiritu. Tumanggap sila sa banal na Espiritu. Kita niyo yung kaibahan niya, no? So, nagbago yung order. So, kay Pedro,
Sabi niya, pagsisi, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, ibig sabihin manampalataya at pagpapatunay ng mananampalataya sa Panginoong Hesus ay pagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus para sa kapatawaran dahil pinatawad na ang iyong kasalanan. Pinag-aralan na natin yan. Hindi para mapatawad ang iyong kasalanan. Hindi ka magpapabautismo sa tubig para mapatawad ang iyong kasalanan. Sa ibang translation, pinag-aralan na natin ng malalim yan. Yung Greek word yan, because your sins are forgiven. Dahil pinatawad na ang iyong kasalanan, ikaw ay kailangan ng magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At pagkatapos nun, tatanggapin mo ang banal na Espiritu. Nagbago yun sa Cesarea, doon sa sitwasyon nung pagtuturo o pagbabahagi, pag-ibang babahagi ng Ebanghelyo ni Pedro kay Cornelius at sa kanya. Hindi lang kay Cornelius, sa lahat ng mga nakikinig. Nagbago. Hindi po ito bagong Pentecost. Ito ay pagpapalawak lamang at pagpapatuloy lamang ng Pentecost. Yung pagbaba ng banal na Espiritu. At ang sabi nga, di ba, yung report, naranasan nila kung ano yung naranasan natin noong simula. The Holy Spirit fell on others after they were baptized to confirm them, no? Yung doon sa Acts, sa una, yung Holy Spirit fell on others after they were baptized to confirm them, para kilalanin sila bilang mga mananampalataya, but He fell on these Gentiles before they were baptized. Para bang hindi nakailangan bautismuhan sila sa tubig nung panahong yon para matiyak na sila ay ligtas. Dahil pinatunayan na yon ng banal na Espiritu, na sila ay ligtas. Dati kasi, para lang matiyak ng mga apostol doon sa Acts, na kung sino yung mga nanampalataya, yun yung sumunod sa bautismo. At ganun din sa church natin. Ang tangi lang naman nating panlabas na pagpapakita, na tanda para tanggapin ang isang tao na maging member ng church ay yung kung siya ba ay nagpa-baptize sa tubig. Pero dito, at ganun nga ang ginagawa kasi nila nung una, pero dito, hindi mo na kailangang hantayin na sila ay magpabautismo sa tubig para masabi mong sila ay tunay ngang nanampalataya. Nabago yung sequence, no? Ano yung lesson dito? God is not restricted to one method and does not confine Himself to external signs. Hindi siya nalilimitahan. Ang Panginoon, ang Diyos ay hindi hindi limitado ng isang paraan and does not confine Himself to external signs. Hindi niya nililimitahan ang kanyang sarili sa mga panlabas na palatandaan. Isang bagay ang makikita natin dito. Kung papalawakin natin dito, maraming paraan ang Diyos para iligtas ang isang tao. Amen? Minsan, yung isang grupo na ganito ang ginagawa, pinupuna nila yung ginagawa ng isang grupo na hindi kagaya ng sa kanila. Dahil ito yung nakasanayan ng isang grupo. Pero tandaan natin, maraming paraan ang Diyos para iligtas ang isang tao. Minsan may taong nagbahagi, minsan walang taong nagbahagi, nakabasa lang. Minsan, yung pastor na nagturo sa akin, nagbasa lang siya nung binagbibigay na Gideon, yung isang ninong ko sa pastor, nakakita sa kalsada ng isang babasahin tungkol sa kaligtasan. Merong nagpatotoo, nakinig sa DCAS, sa programa sa DCAS. Iba't iba ang paraan. Hindi limitado ang Diyos sa isang paraan. Huwag nating ikakahon ang Diyos. Amen? Dahil siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Palawakin pa rin natin, hindi limitado ang Diyos sa isang paraan para ikaw ay pagpalain at ibigay ang iyong pangangailangan.
Di ba, madalas sa kanina, nagbibiro ko, pag pray mo, kung gusto mong sumama. Minsan kasi, tayong tao, pag may pangangailangan tayo, kinakahon natin ng Diyos na kung sino lang ang gusto niyang gamitin. No? Ay, sigurado si pastor ang gagamitin niyan. Huwag ganun. Huwag ako lagi, no? Yung pala, nasa isip, doon sa dating church si pastor ang hihingan ko ng tulong, siguradong siya ang gagamitin. Kasi pastor yan Pag hindi yan, hindi. Kasi pag humindi yan, matatakot yan, baka hindi na ako magsimba. Ganun no? Oo. Kaya gagawa ng paraan yan para tulungan ako. O hindi yan totoo sa akin. Oo, kayong assuming. Kung humingi ka ng tulong sa akin at hindi kita nabigyan, at magtatampo ka at di ka na magsisimba, go ahead, make your day. Huwag natin ikakaon. Marami, misa kasi, di ba, pag may pangangailangan tayo, ang naisip natin, sinong utangan ko? At meron na kagad tayong naisip na laging nagpapautang sa ate. May pangangailangan tayo, may matinding sitwasyon tayong problemang hinaharap. In-expect natin, ganito tayo sasagutin ng Diyos. Sa paraang ganito tayo yung sasagutin ng Diyos. Pero sa maraming pagkakataon sa aking buhay, nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa ang paraan niya. Sabi ko nga sa inyo, nung na-promote ako, ang ginamit ako sa akin ng Diyos ay ang principal naming dati na minura ako. Pero nung makita niya ako, liga rito, sabi niya, you deserve to be promoted, tumatanda ka na. Yun lang pala naman yung tala. Pero nung magkasama kami sa school, minura ako, you are the worst. Sabi, worst no? English Ang ganda pakinggan, you are the worst, pero ikaw ang pinakamasama. Kasi ayaw ko siyang pautangin sa pondo ng kooperatiba. Nakakatuwa, sa maraming pagkakataon, napatunayan ko, maraming paraan ng Diyos para tumugon sa ating kalagayan. Kaya wag na wag natin siyang ikakahon. Bigyan natin ng Diyos ng laya na kumilos sa paraang nais niya. Dahil kapag gano'n ang ginawa niya, lahat ng papuri at pagpapasalamat ay sa Kanya lamang natin ibibigay. Amen? Oo. Kahit lang hindi sa iba nila. So nakita nila, no? Oo. All the Jewish believers who came. No, tungkol, sino tong Jewish believers na to kung natandaan nyo? Sino to? Ilan sila? O sige, para mas matandaan nyo, ilan sila? O, nakalimutan nyo na. Magkukwis pa naman tayo. Sino tong Jewish believers na to na na-amaze, no? Astonished, sabi sa NIV and other versions, na bigla, nagulat, namangha, hindi makapaniwala. Sino to? Sige, huwag kayong sumagot. Wala namang maling sagot, kahit mali ka talaga. Sino? Sino to? Yung kasama ni Peter, sabi dyan, galing sa Joppa. Christian, mga Hudyo, member ng Judaism na naging Christian. O yun na lang, ilan sila? Base sa kwento ni Peter, sa report niya. Ilan? 6. Nakakatawa naman si Brother Cholo. Kahit absent ng Friday, naalala. Nabigla, nagulat, hindi sila makapaniwala dahil yung naranasan nila doon sa chapter 2, naranasan din ng mga hintil. Naranasan din ng mga hintil, no? Nagulat, nabigla, hindi makapaniwala, no? Na bumaba sa kanila ang banal na espiritu at sila ay nagsalita rin ng iba't ibang wika. Nagsalita din ng iba't ibang wika. Saan nagtatanong, bakit kaya pa sila nabigla o namangha? Gayong sila ay mga Hudyo. At alam nila ang lumang tipan. Sabi dito, no? Kung naiintindihan lang nila ang sinasabi ng Old Testament, ito yung Old Testament na yan. Sa Joel 28:29. And after doing all these things, I will pour out my spirit upon all people. Sa ibang version, all flesh. Sa ibang version, all mankind. Pag sinabing all, not only to the Jews, or the Jews, but even to the Gentiles,
God will pour His Spirit. Kasama lahat yun. Kung naintindihan na lang nila itong prophecy na ito ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang Joel, hindi na sila sana magtataka. At ganoon naman, kaya tayo nagtataka kasi ignorant tayo sa Word of God. Kaya ikinakahon natin ang Diyos sa kung ano ang gusto nating paniwalaan ay dahil hindi natin alam. Kulang tayo sa kaalaman sa sinasabi ng salita ng Diyos. At ang tanging solusyon dyan ay magbasa, maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos at magtiwala lalo na sa mga pangako ng Diyos. Nabigla sila kasi nga, hindi nila alam, hindi nila intindihan yung sabi. Noon pa man, although hindi binanggit dyan, they will speak in tongues, pero kasama na yun dyan, they will prophesy, they will dream dreams, they will see visions, I will pour out my Spirit even on serpents, Inaalis yung pagbaba ng banal na Espiritu ay inaalis yung kung anumang kalagayan meron ng tao. Hindi niya pipiliin kung kanino lamang siya bababa, kundi sa lahat, intil man o Hudyo na mananampalataya sa Christians. Na bagamat itong mga Hudyong Kristiyano, bagamat sila ay Kristiyano, ay Hudyo pa rin sila. They were still Jews and their Jewish prejudice, yung hindi matiwid na palagay, had to be broken down. So bakit kailangan ng mga hintil na magkaroon ng karanasan na parehas sa mga Hudyong mananampalataya? Dahil gusto ng Diyos na yung kanilang hindi matuwid na palagay, na ang palagay kasi nila, sila lang ang paborito ng Diyos, sila lang ang pinagpala ng Diyos, at pagpapalain ng Diyos, sila lang ang ililigtas ng Diyos, ay wasakin. Dahil gustong ipaunawa sa kanilang lubos ng Diyos, na ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Anuman ang kanyang bansang kinabibilangan, anuman ang kalagayan niya sa lipunan, siya ay may karapatan. Siya ay may pagkakataon sa kaligtasang ipinagkakaloob at nais ipagkaloob ng Diyos sa isang taong mananampalataya sa Kanya. Gusto ng Diyos na wasakin yung ganong masamang palagay o maling palagay. The gift of tongues was given on this occasion that there might be no doubt whatsoever, para mawala ang anumang pag-aalinlangan nitong mga Hudyong Kristiyano, that God had given to the Gentiles the same gift He had bestowed upon Jewish believers. Para mawala ang anumang pagkaalinlangan na ang Diyos ay magbibigay din ng parehas na kaloob ng banal na Espiritu sa mga hintil, kaparehas kagaya na tinanggap ng mga mananampalatayang Hudyo. The Jewish Christians, even the apostles, were still unsure whether the Gentiles and Samaritans, pag sinabing Gentiles, non-Jews, Samaritans, sub-Jews, could receive the Holy Spirit. Nung mga panahong ito, bago ang pangyayaring ito, hindi pa rin sila tiyak kung ang banal na Espiritu ba, kung ang kaligtasan ay pwede ring tanggapin at matatanggap nga ng mga hindi Hudyo, ng mga Gentiles o Samaritano, kalahating Hudyo, dahil ang akala nila, ang kaligtasan at ang pabor ng Diyos ay para lamang sa kanila. Pero sa pangyayaring ito, matapos ang pangyayaring ito, the apostles became fully convinced, lubos na naniwala that the Holy Spirit was for all people. Dito, matapos ang pangyayari, ito yung kahalagahan po ng kwento ni Cornelius. Dito sa pangyayaring ito, lubos silang makukumbinsi na ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? At ito yung lesson dito. We should not be critical and judgmental with other believers who have practices different from us. At ako'y natutuwa dahil nakabilang ako sa isang grupong hindi mahilig mamula o manghatol. Sa evangelism, may isang grupo, wag kayong mag-i-invitation. Huwag kayong magkakaroon ng prayer of acceptance.
Hayaan yung banal na Espiritu. Yung iba, extreme pa nga. Hindi sa Diyos yan. Hindi doktrina ng Diyos yan. Mahilig magpamula. Pag hindi nag-i-speaking in tongues, magkukonclude kagad na sa demonyo yan. Although, sabi ko nga, maging maingat tayo sa pag-discern sa mga ginagawa ng ibang grupo. Pero wag naman tayong masyadong maging critical at judgmental kung ibang kanilang ginagawa. Maging maingat lang. At ako ay hindi critical o judgmental unless maliwanag yung isang bagay na ginagawa ng isang tao ay labag sa salita ng Diyos. Dito sa church, nagtataas kayo ng kamay. Ba't nagtataas yun ng kamay? Baka may amoy sa kilikili yun. Anong gusto mo? How would you like to express yourself in worshiping the Lord? You are free to do so. Amen? Oh, walang basagan ng trip. Malaya tayo. Kung anong gusto, basta walang maliwanag sa Biblia na mali yung ginagawa niya. May iba't ibang practices tayo no? May mga grupo kasi na yun nga yung kabilang extreme. Pag hindi ka nag-i-speaking in tongues, hindi ka full gospel. Kasi hindi ka nag-i-speaking in tongues. Kung pag-aaralan mo naman ang sabi sa Biblia, hindi lahat binigyan ng kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika. At kung may magsasalita ng iba't ibang wika, dapat merong may kaloob na magtagapagpaliwanag. Kapag nagsasalita ka ng iba't ibang wika, pinatitibay mo lamang ang iyong sarili, hindi ang kabuuan ng iglesia. At yan ang pinakamababa sa lahat ng mga kaloob. Yung extreme, pag hindi ka nag-speak in tongues, hindi ka nabaptize ng Holy Spirit. Later on, makikita natin, wala na yung speaking in tongues. But in this case, kailangan lang kasi patunayan na walang itinatangi ang Diyos. Na kailangang ipakita sa mga Hudyo na ang kanilang karanasan ay naranasan din ng mga hintil upang mabigyang diin na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. At yung magiging resulta nito, magiging masipag na sila sa babahagi ng ibang helyo sa mga Hudyo. Kung noon na pag-aralan natin, ayaw nilang pumasok sa bahay ng hintil, matapos ang pangyayaring ito, hindi na sila mangingiming pumasok sa bahay ng isang hintil at makasalamuha sa mga ito. Makipag-usap sa mga ito. Before that, hindi yan papasok sa bahay ng hintil ang mga Hudyo. Kahit pa sila ay Kristiyano, hindi makikipag-usap. Dahil dito, naganap ang hula at ang utos ng Panginoong Hesus na lumaganap ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Dahil matapos ang pangyayaring ito, wala nang pipiliin ang mga apostol para bahagian. Hudyo man o hintil, naintindihan nila ng lubos na sila ay kabahagi ng kaligtasan na nais ng Diyos para sa kanila. Yun lang naman yun. Kung ano nga, iba-iba. Merong Methodist, merong Baptist, merong Protestant, merong Lutheran, ano pa ba? Presbyterian. No? Wag lang oneness obviously, oneness. No? May Pentecostal, ibang practice, we should respect their practices. No? Huwag tayong maging judgmental at critical. Humingi tayo ng karunungan sa banal na Espiritu, discern. Yun naman ang sabi ng Biblia. To discern the Spirit. Kung kanila bang Espiritu ay galing sa Diyos o sa kaaway, sa dyablo. Narinig nila na sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Kung noon, tinignan ko, pareha silang nagsalita ng iba't ibang wika, pero yung content, nung binasa ko sa Acts chapter 2, ang binasa nila dito ay yung kung ang nagsasalita sila, kasi mga Hudyo yung kausap nila, parang nirenew nila yung history ng Israel, how God redeemed Israel, no, from
siguro sinimulan pa nga nila doon kay Abraham, paano tinawag si Abraham, paano sila pinalaya sa Egypt through Moses. Lahat ng pagkilos, tumawid, yung mga himala, doon kinento nila. Pero dito, nung nakita ko, ang kanilang speaking in tongues, ang sinasabi nila ay pinupuri nila ang Panginoon. Ako, paniwala ko, medyo iba yung content. Dahil hindi sila mga hintil, ang naging focus ng kanilang speaking in tongues dito ay nagpupuri sa kadakilaan at pagdakilang pag-ibig ng Diyos, kalwalatian ng Diyos sa kanilang buhay. Nagtatang sila para purihin ang Panginoon. Gusto ko rin mag-interview yung mga nagtatangs. Anong interpretation? Gusto ko malaman yung content. Di ba may narinig kayo nagtatangs? Anong interpretation yan? Ano bang ibig sabihin yan? Kung yun ba ay lengguwahe na may meaning na kapag tinranslate mo, nagpupuri sila sa Panginoon. Ano? Kasi kung tongues yan, may meaning. Oo. May meaning yan kung tongues. Anong lesson dito? Whatever gift we are endowed with, we should honor God with it, especially the gift of speaking and all its uses. Ano mang kaloob na meron tayo, hindi tayo siguro, ako personally, hindi ako binigyan ng gift of tongues, no? Ano mang ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para sa pagpaparangal sa Kanya. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, alam mo ba yung gift mo? Ginagamit mo ba yan para sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagpaparangal sa Panginoon? Yun ang purpose ng gift. Amen? Yung gift natin, binigay yun ng Diyos para sa pagpaparangal sa Diyos. Lahat ng gift natin, this is for God's own glory. Amen? Lalo na kung ang kaloob mo ay pagsasalita. Sabi nga, especially the gift of speaking. Sino rito yung may gift of speaking? Oh, siyempre, of course, kung teacher ka, may gift of speaking ka, di ba? Teacher ka eh. Teacher ka. Sa mga PP? Siyempre, teacher salita ka. Oh, kapag kaya ng gift mo, pagtuturo, ang bobo nyo naman, hindi nyo pa rin naintindihan. Napaparangalan ba ang Panginoon? Alam mo, parang kang bulaklak. Bubo ka. Wag ganon. Gamitin natin kung anong kakayahang meron tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. This should be a constant reminder to each one of us. Hindi na tatatwa, may talent tayo, no? Reminder lang, basketball ako. Umira ako. Kaya mo yun? O bagay. Constant reminder kasi sabi ko nga, lahat ng tao mayabang. Naniniwala kayo doon? Oo. Yung iba obvious, kagaya ko. Yung iba hindi. Pero mayabang pa rin. Oo. Reminder to sa atin na lahat ng meron tayong mabuting katangian, kakayahan, gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. To honor God. Mamaya, biglang alisin ng Panginoon sa iyo, bawiin. Wala ka ng yabang. Sabi ka ganyan, ikaw naman sasabihan ng tao, gamitin natin kung ano mang meron tayo. Pusin ko na po. Tatapusin ko na siya. Sabi siya, meron bang dahilan para hindi sila bautismuhan? Gayong naranasan nila, tinanggap nilang banal na Espiritu. Yun yung argumento ni Peter. You meron bang tututol para sila ibautismuhan sa tubig?
Anong lesson ito? It is good for us to follow God's sign, to take into fellowship with us those whom He has taken into fellowship with Himself. How good it is for us that the grace of God, good God, is so much more extensive than the charity of some good people. Oh. Totoo sa church natin, nag-iingat tayo sa pagtanggap sa miyembro. Pero mas tingnan natin yung tanda ng Panginoong Hesus sa buhay nila. Pwedeng nakakilala siya, bago siya nakakilala, may masama siyang gawain. Pero wag naman sanang maging dahilan yon na hindi siya tatanggapin. Baka totoong nanampalataya siya at unti-unti nang may ginagawang pagbabago ang Diyos sa kanyang buhay. Kung ang Diyos nga tinanggap siya, bakit hindi natin siya tatanggapin? At nakakatawang isipin na ang biyaya ng Diyos, ng mabuting Diyos, ay mas malawak kaysa sa kabaitan, kabutihan ng ilang mga tao. Amen? Sabi nga, buti pa ang Diyos. Marunong magpatawad. Masagana ang biyaya. Marunong kumalimot sa kasalanan. Pero ang tao, ang hirap lumimot. Ang lagi pang naaalala ay ang nakalipas. Naranasan ko yan sa church dati, nung unang-una. Sabi nila, wala yan, di yan magbabago. No, ang baboy, kahit paliguan mo, baboy pa rin. Kahit naman ako, ba't tinawag akong baboy? Mga tao, tumitingin sa kung ano ang nakalipas ng isang tao. Buti na lang hindi ganun ang Diyos. Wala na yung pag-asang magbago. Minsan ganun tayo. Wala na yung pag-asang magbago. Minsan, ako rin, ganun. Sabi ko. Yung bunsong kapatid nila Nadet, yung inampun nila, nakakulong na naman ngayon sa droga. Gusto kong isipin na paulit-ulit na lang yan eh. Wala na talagang pag-asa yan. Yung utak niya, ganyan na lang. Pinaliit na ng shabu. Pero pinaalalahanan pa rin ako ng Panginoon na mas mabuting nasa kulungan siya. Kasi pag nasa labas siya, hindi yan titigil ng paggamit at pagbebenta. Baka pag nasa loob na siya ng kulungan, makapag-isip-isip siya, at may magkaroon siya ng panahon. Dahil wala naman siya magawa sa kulungan, baka may Bible study, kagaya ni Brother Bruce, na gustong magkaroon ng jail ministry. At maalala niya ang salita ng Diyos at manampalataya. Tapos sabi ko kay Nadet, bisitahin mo na lang, pero huwag nyo nang tubusin. Maganda na nakakulong siya. Kasi nakaraan, tinutubos pa ng nanay niya eh. No? Pag nakukulong, tinutubusin. Kaya lang, biglang sabi ni Nadet, sasamahan mo ba ako? Sasamahan ko. Napaisip tuloy ako. Bisitahin. Sabi ko, sige, pag may pupuntahan tayo sa Bulacan, bisitahin natin. Pero huwag tayong para bang maubusan ng kabaitan. Mag-iingat pa rin. Nandoon pa rin yung pag-iingat. Yung pagiging mabait at masagana ang biyaya sa ating kapwa, kagaya ng Diyos. Manatili pa rin sa atin yan. Para sa ibang tao. Ang may kasabihan nga tayo, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat buhay yan, may pag-asa yan na manampalataya sa Panginoon. Oh. Hanggat buhay yan, may pag-asa. Hanggat di pa namamatay, may pag-asa pa yung manampalataya sa Panginoon. Tayo, limitado tayo ng kabaitan, ng kabutihan, pero ang Diyos, malawak ang masaganang biyaya ng Diyos sa tao. In-order sila na mag-ibaptize. Sumunod naman sila. Yan yung pagpapatunay na sila ay nanampalataya. Sila ay sumunod na magpa-bautismo. So tingnan natin, nung una, magsisi, manampalataya, magpa-bautismo. Sa pagkakataong ito,
Naniniwala ko, nanampalataya sila, yun ang tanda, sila ay tumanggap ng banal na Espiritu bago nagpa-bautismo. God is not limited to instituted ordinances. Kung bibigyan natin ito, no, sa totoo lang, ako lumaki ko na pag Lord's Supper, close open. Merong mga churches, close. Hindi ka member ng church nila, hindi ka talaga makakapag-Lord Supper. Ako ay lumaki doon sa close open. Hindi ka member, pero sinabi mong nanampalataya ka sa Panginoon, pwede kang makibahagi. Minsan parang gusto ko na rin maging open. Kasi ayoko na magtanong pang isa-isa. Na pag may Lord's Supper, sinong gustong makibahagi sa Lord's Supper, pwede nang makibahagi. Ipapanalangin ko na lang na nawa maunawaan ng taong ito kung ano ang kalagahan ng kanyang ginagawang pakikibahagi sa banal na hapunan. So medyo nasa gitna ako ng close open tsaka open, pero hindi ako magiging close sa Lord's Supper. Speaking of ordinances, no? Lalagpasan ko na yan, Tapos, anong ginawa nila matapos silang magpabautismo? Pinakiusapan nila si Pedro na manatili. Ang ginamit na Greek word dyan ay erotesan, galing sa Greek word, sa root word na erotao. Kaya sa ibang translation ay prayed sa King James. Yung bang they ask, yung ask dyan medyo mayroong malalim, matinding pakikiusap. Sabi pa ng isang translation, ng isang commentary, beg. Para bang namamanik ng lubos, beg, namamalimos. Pwede, mag-stay ka muna, huwag ka munang umalis. Gusto pa naming makarinig ng salita ng Panginoong Jesus. At isa yan sa manifestation ng kaligtasan, yung pananabik sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, sabik ka ba sa salita ng Diyos? Totoo. Bakit tumitirik na yung mata mo, tutulog-tulog ko? Sabi ka ba? Ang sabi ka, huwag ka matulog. Ha? Sabi ka ba? Gusto mo ba yung pagkatuto? Basta yan, nakiusap sila. Gamit nga, they prayed. Yung salitang eratao is ginagamit din yan yung salita, pananalangin sa Diyos. Pagpipray sa Diyos. Dito yung ginamit dyan na Greek word ay galing dun sa root word na yon na matinding pakiusap na sila ay manatili dahil gusto pa nilang matuto sa salita ng Diyos. Amen? Tonto ako dyan. Mamimiss ko yung mga lola. Sabi niya, pag nag-preach ako 1 oras, bitin pa sila. Samantalang kayo, tirik na yung mata niya. Sila bitin pa. Hindi ko man lang nakitang bumagsak yung mga talukap ng 3 lola na yan. Pananabik sa salita ng Diyos. At isa yan sa pagpapakita at pagpapakilala na ikaw ay naligtas. Bakit? Ang salita ng Diyos ay pagkain sa araw-araw ng ating kaluluwa. At kung paanong kumakain tayo ng 3 times a day, at hindi natin matitisang maghapon na hindi tayo kakain at mamamatay tayo kapag matagal na panahon, hindi tayo makakain. Ganon din ang pagnanasa ng kaluluwa, ng espiritu ng isang naligtas. Amen? Those who know Christ a little must want to know Him more. Lord, I want to know You more. Nakakatawa na susi. I want to know You more. Totoo ba yun? Joke lang. Matin ba ng Bible study yan? Pastor Enrico, matin ba ng Bible study yan? Biglang tingin sa akin si Pastor Enrico. Magdadalang isip, Sabi, matin ba ng small group yan? Ng E12 yan, no? Even those who have received the Holy Spirit must see their need of the ministry of the Word. Yung kanina,
Nagpabaptize sila sa tubig. Kahit pa tinanggap na nilang banal na espiritu, na unawaan nila na kailangan magpabautismo pa rin sila sa tubig bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Are you as eager to learn more about Jesus? Recognize your need to be with more mature Christians and strive to learn from them. Magnasa tayo, magsikap tayo na matuto sa ating mga small group leaders, sa mga matitinong Kristiyano, matured Christian, na handang umalalay sa atin, magpayo sa atin mula sa salita ng Diyos. What manifestations of your salvation through the gospel of Christ you yourself and others see in you? Anong mga pagpapakita at pagpapakilala ang nakikita mo at nakikita ng ibang tao sa iyong sarili bilang pagpapatotoo, pagpapatunay na ikaw ay naligtas at pinananahanan ng banal na espiritu? Isang pusong binago, isang pusong punong-puno ng pagsamba, pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Isang pusong nagnanasang sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong puso meron ka sa kasalukuyan na magpapatunay, na magpapakilala na ikaw ay isang tunay na Kristiyano? Hindi perpekto, pero patuloy na binabago. Hiniling ko po ang lahat na tumayo as we sing this hymn. Sa English, Blessed Assurance. Sabi diyan, o kay tamis ng